Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Ang ika-4 na linggo ay pinamagatang Laetare Sunday, nang ibig sabihin ay magalak, sapagkat ang lahat ng pagsusumikap natin gawain ngayong Kwaresma ay malapit ng magbunga at magkaroon pa ng mas malalim na kahulugan sa pagdiriwang natin ng nalalapit na panahon ng muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, tayo magpurit magalak sa Panginoong Diyos ngayong sa pagdiriwang natin ng banal na misa, at upang maging karapat-dapat tayo sa gawain at gampanin na ito, samandali tayong tumahimik at alalahanin ang ating pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kaniyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tignan ang kaniyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko." Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastor ng aking mga tupa," sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kaniyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparang at sa akin mabubuhay.
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga, hindi, kamukha lang. Wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayoy nakakikita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta. Sagot niya. Sumagot sila, pinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo. Ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, magandang hapon po sa inyong lahat. Gaya nga ng aking sinabi sa simula ng ating misa, ngayon ay tinatawag nating Laetare Sunday. Ito'y hango sa salitang Latin na ang kahulugan ay rejoice, magalak, sapagkat ang pagsusumikap natin, ang pagtitiis, sakripisyong ginagawa natin ngayong Kwaresma ay matatapos at matatapos din. No? Ika-4 na linggo. Sa susunod na linggo, ika-5 linggo. At pagkatapos nun, ika-6 na linggo, ang ika-6 na linggo ay ang linggo ng palaspas. So, in 2 weeks' time, ay matatapos din ang ating mga pagsusumikap. Kaya naman, kaunting tiis na lang, mga kapatid. No? Kaunting patikim na lamang o kaunting patikim ito ng kagalakan na dulot
na ating tatanggapin, lalo na sa panahon ng muling pagkabuhay. Kaya nga, ang ating ebanghelyo ngayong araw ay nagsisiwalat ng tunay na misyon ni Jesus. Pinapakita ng tagpo sa ating ebanghelyo kung sino nga ba si Jesus at ano ang kanyang misyon sa sanlibutan. Walang iba kung hindi ang maging liwanag para sa mundo. Pinagaling niya ang lalaking bulag, ang lalaking nabubuhay sa kadiliman, upang mabuhay na ang lalaking ito sa liwanag, na siyang ating tatanggapin, mga kapatid, kapag tayo ay may malalim na ugnayan at pananampalataya kay Jesus. Hindi tayo nalalayo sa lalaking bulag. Sa ating buhay, sa ating pagkakasala, nakakaranas tayo ng pagkabulag. Nakakaranas tayo ng kadiliman. Ngunit kung ang buhay natin ay ilalapit natin sa Diyos at hahangarin natin ang kanyang anak na si Jesus, maaari tayong mabuhay sa liwanag. At napakahalaga nito, mga kapatid, na mabuhay tayo sa liwanag na dulot ni Jesus. Anong ibig sabihin nun para sa atin? Una, dahil ang liwanag ng Diyos ang magiging gabay natin sa buhay. Ang liwanag ng Diyos ang magiging gabay natin sa buhay. Sa ating unang pagbasa, narinig ho natin kung paanong ginagampanan ni Propeta Samuel ang kanyang tungkulin na pumili ng bagong hari para sa Israel. No? So, pipili si Propeta Samuel, edi pipili niya, syempre, yung makisig, malakas, no? Usually, yung mga ganyang tao, yan yung mga panganay, no? Mga namamahala sa kanilang magkakapatid, no? So, nasa isip ni Samuel, pipiliin niya yung kuya sa mga anak ni Jese. O di naman kaya, yung makisig, malakas, no? May potensyal. Yung nakikita niya na may potensyal. Pero nung sinabi ng Diyos kay Samuel, yung pipiliin mo, Samuel, hindi yan ang pipiliin ko. May sarili akong pamantayan. May sarili akong sukatan. Dahil ang sukatan mo, Samuel, ay yung nakikita mo lang. Ngunit ako bilang Diyos, alam ko kung ano ang naghahari sa puso ng tao. Mga kapatid, kaya tayo ay dapat mabuhay sa liwanag ng Diyos. Hindi tayo maaaring mabuhay lamang sa ating sariling kakayahan lamang. Sapagkat sa pamamagitan ng liwanag na dulot ng Diyos, makikita natin ang mga bagay na tanging Diyos lamang ang nakakikita. Kasi pwede tayong maging katulad ni Samuel,
Di ba? When we decide, when we think about life, we have preferences, we have biases. Gusto mo ganito, gusto mo ganyan, gusto mo maging practical, gusto mo maging kumita, gusto mo pipili mo yung mga taong malalapit sa'yo, etc., etc. Kung minsan o madalas, pumipili tayo ayon sa ating nakikita. Alam nyo, isang karanasan, no? Kapag siyempre, pari tayo, no? Gusto nating mag-recruit na mga gustong magpari. Di ba? Para dumami tayo. Pwede magyaya tayo, sasabihin natin sa mga magulang, pagpariin mo na yung anak mo. Sige na, pasamahin mo na, parang may potensyal. No? Abay sasabihin ng magulang, ayoko magpari ang anak ko, Father. Bakit naman? Kasi ayaw kong tumandayan ng malungkot. Ayaw kong tumandayan ng mag-isa. No? Siyempre, di mo naman din masisi yung magulang. Baka ganun yung mga paring nakasalamuhan niya. No? Di naman natin mahalis siya. Siyempre, may mga paring, siyempre, buhay ng pari, mag-isa. No? Pero hindi ako naniniwala na buhay ng pari, malungkot. No? Siyempre, may pamayanan din ng mga pari. No? Mas maraming pari, mas maraming kapatid na naglilingkod. No? Hindi niya pwedeng ibase lamang yung desisyon niya dahil sa mga iilang pari na kanyang nakasalamuha o nakasahalubilo. Di kung ganun, di sana hindi na lang din ako nagpari. Bakit? Dahil nakakita rin tayo ng mga paring malulungkot, paring nagkakasakit. Dahil una sa lahat, tao din yan. Pero ang pagtugon sa pagkapari, hindi lamang nakatuon o nakadepende sa buhay na tatahakin mo. Higit sa lahat, mga kapatid, ang pagpapari, anumang desisyon sa buhay, ay nakadepende sa kung ilalapit ba tayo nito sa Diyos. Kaya nga maganda, ngayon pa lang, no? Kung may pinipili tayo, may mga desisyon tayo sa buhay, may mga nakikita tayo, tumingin din tayo o tanungin din natin, ano kaya ang nakikita ng Diyos? We can decide for ourselves. We can choose different paths. But then again, my dear brothers and sisters, when we decide on things, let us put them into prayer. Pwedeng hindi ka magpari, pwedeng magpari ka. Pwede kang magmadre, pwedeng hindi ka magmadre, pwede kang mag-asawa, pwedeng hindi ka mag-asawa. Pero, sana, pagdasalan mo, ilapit mo sa Diyos. Huwag kang pipili ng isang bagay, tapos, magbubulag-bulagan ka sa ibang bagay. When we bring our decisions to God, we open ourselves to His will. Bubuksan mo ang puso mo sa mga pagkakataon na kung minsan ay dinadala ka ng Diyos. Kaya, mabuhay tayo sa Kanyang
liwanag. Pangalawa, mga kapatid, kapag tayo'y nabubuhay sa liwanag ng Diyos, kinakailangan na talikuran na natin yung mabuhay sa kadiliman. Kapag nabubuhay tayo sa liwanag o piniling mabuhay sa liwanag ng Diyos, hindi na tayo pwedeng mabuhay sa kadiliman. Bakit? Dahil salungat ang liwanag sa kadiliman. Hindi pwedeng sabay ang liwanag at kadiliman. Ngayon, maliwanag ang ating lugar. Ngunit kapag nag-brown out at nagdilim, wala kang makikita, di ba? Light and darkness cannot both exist at the same time. Imposible yun. At sa ating buhay bilang mga tao, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, minsan iniisip natin o ginagawa natin, no? Mapalapit tayo sa Diyos, gagawin natin, ayoko na, di na ako magkakasala, no? Sometimes when we want to be with God, we just avoid sinning. Pero hindi sapat na iwasan lamang ang makasalanang pamumuhay. We must replace them with a better lifestyle. Halimbawa, ngayong panahon ng Kwaresma, gusto mo nang alisin yung pagiging, yung pagsasalita mo ng masama sa iyong kapwa, pag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Hindi sapat na titigilan mo lang yan. Kung gusto mong mawala yan sa buhay mo, palitan mo ng mas mabuti at tamang gawain. You replace it instead of avoiding it. Kasi kapag iniiwasan mo lang, edi pag nawala yan, anong papalit? Edi magkakaroon ka dyan ng space, magkakaroon ka dyan ng puwang. Anong gagawin mo sa puwang na yan? Baka mamaya palitan mo lang din yan ng mas makasalanang pamumuhay. If we want to change our bad habits, we should replace them with good ones. Kaya imbis na iwasan mo lang mag-isip, magsalita, manakit ng kapwa, ba't hindi mo gawin, palitan mo ng mas magagandang halimbawa, gawain, tulad ng ipagdasal mo sila. Kung may naririnig kang nagchichismisan ng masasamang bagay, iwanan mo, maglakad-lakad ka na lang. You make yourselves busy. Para na sa gayon, yung masamang gawain na nakaugalian mo, mapalitan ng mabuti at magandang kaugalian. Iyan ang ibig sabihin ng mabuhay sa liwanag ng Diyos. Hindi mo nahahayaan na mabuhay ka sa kadiliman. Ito mga kapatid,
ang panyaya sa atin ngayong panahon, ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang mabuhay sa liwanag na dulot ni Jesus. Ibig sabihin, tanggapin natin ito, tanggapin natin ang liwanag na dulot ni Jesus upang maging gabay natin sa ating mga buhay. At ang liwanag lamang na ito ang siyang magwawaksi sa mga makasalanan nating pamumuhay. At harinawa, kung tanggapin natin ang liwanag ng Diyos, ang liwanag na dulot ni Jesus, sana matulad tayo sa bulag na lalaki sa ating ebanghelyo. Sana masambit natin kay Jesus kung tayo'y nabubuhay sa kanyang liwanag. Sumasampalataya po ako, Panginoon. Naniniwala po ako na ikaw ang liwanag ng aking buhay. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay at manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Leon, nilang obispo, mga pari at mga diakono sa bawat pagpapasya at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami sa gitna ng mga kadilimang bumabalot sa aming lipunan, katiwalian, karahasan, kasakiman at iba pa. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang laging manariwa sa kanilang puso at isipan ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan.
Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag, o Mamang mapagmahal, tulungan mo kaming magpahayag ng iyong kagandahang loob at pag-ibig sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang bagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala, ay kanyang binugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Berhilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Bartolome na aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro ni Jesus.
namin kami iadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ang aming wagas na maibig. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa announcement. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa Matrimonial Tribunal ng ating diocese at RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,495,794 pesos. Patuloy po nating suportahan at ipagdasal ang katuparan ng gawaing ito, alay natin sa ating patron, San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron, San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa, nasusundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping Easter Pilgrimage sa darating na April 9, 2026. At ito ay gaganapin sa Diocese of San Pablo, Laguna. Deadline ng registration at fee ay sa March 22. Para sa may katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan. Ang Commission on Social Services and Development ay patuloy na nagsasagawa ng libreng medical consultation tuwing araw ng linggo mula 8 a.m. hanggang 11 a.m. Mayroon po tayong buwan ng feeding program sa ating mga kapitbahayan, sa mga nagnanais makibahagi at tumulong sa ating mga programa. Maaari po kayong magbigay ng donasyon sa ating 7 Corporal Works of Mercy, boxes sa gilid malapit sa pintuan ng ating simbahan. Ang St. James Academy, Malabon City ay tumatanggap na ng mag-aaral para sa school year 2026-2027. Early Childhood Education, Grade School, Junior High School Day at Night Class, at Senior High School. Para sa iba pang detalye at katanungan, magsadya sa opisina ng Registrar o tumawag sa telepono 8283-3696-298, Local 106. Ang opisina ng Registrar ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa iba pang detalye, magsadya lamang sa opisina ng ating parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, naglingkod, at nagsiganap sa ating banal na misa, sa mga nagandog po ng kanilang mga biyaya para sa ating mga pagawain, lalong-lalo na po sa mga patuloy na tumatangkilik ng ating sambayanihan, pagsasayos po ng ating sound system, at sa mga advokasya, programa ng ating parokya, simbahan, diocese. Maraming salamat po. Naway maging mabunga, maayos, matiwasay, at ligtas ang inyong darating na linggo, at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, tulungan mong mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan at manatiling naglalakad patungo sa gantimpalang iyong inilalaan sa tanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo lahat ay tinito ng Diyos, nakapili lang, nakapili Ang bagal mo kasi, Ses. Dapat gilapit.